Hey, what's up guys? It's me Marlon, just for Fun TV. Welcome sa ating YouTube channel. So for today's video mga lods, meron akong gustong i-share sa inyo. Meron mga nagko-comments doon sa mga videos natin at nagtatanong ng mga techniques and tips para makapasa daw sa exam. Honestly speaking mga lods, wala akong may papayo sa inyo tungkol sa mga technique na yan, no, sa pag-exam. Kasi I myself, nung nag-exam ako mga lods nung a few years ago, hindi ako gumamit ng mga special technique na yan. Meron ako alam na technique, kaya lang obsolete na siya ngayon sa mga panahon na to. At saka pinagbabawal na technique yon mga lods. Pang malupit ang mga technique lang yon, yung sinasabi sa inyo yung technique ano. At hindi na yun uuso, hindi na yun gagana sa panahon ngayon. Una-una yung technique na sinasabi natin na linaw mata technique. Yung pag nag-exam ka, oh, no! Kailangan malinaw yung mata mo, di ba? So, linaw mata technique. So, number 2, yung haba leeg technique, di ba? Pag nag-exam ka, di ba? Yung nag-expand yung leg mo, di ba? Kakakopya. So, yun yung mga technique na alam ko, mga lods sa exam. So, hindi na applicable yun ngayon, obsolete na. Kasi nga, CBT na ngayon, computer-based test. Hindi katulad dati sa amin, PBT. So, paper-based test. Pero na paper-based test noong mga panahon namin, mga lods, mahirap na rin gawin yung mga ganong technique. Kasi nga, yung set ng exam, 4. Set A, B, C, and D. Tapos yung upuan nyo, magkakalayo kayo. So, kung A, B, C, and D, kung halimbawa set A ka, nandito ka sa unang upuan, 4 na tao pa yung lalagpasan mo bago mo makita yung kapares mo ng set ng exam. So, hindi naman pwedeng tatayo ko, pupunta ka dun sa kanya para mangopya, di ba? Yung nasa likod mo, iba rin ng set ng exam. So talagang wala kang ibang aasahan. Hindi mo magagamit yung mga technique na yon, kundi talagang yung pinag-aralan mo lang. So, nung nag-exam ako, mga lods, ganun ang nangyari sa akin. Hindi ako masyadong prepared, hindi ako masyadong nakapag-aral. Although, syempre, sinigurado ko rin sa sarili ko na ay papasa ko yung exam, di ba? Ganun naman dapat eh. Kailangan sa sarili natin. Iano natin na siguraduhin natin na makakapasa tayo, na malaki ang possibility na makapasa tayo, di ba? Kaya nga tayo nag-exam dahil gusto natin makapagtrabaho sa Korea. So kaya nga tayo nag-review. Kailangan yung goal natin, yung aim natin, makapasa doon sa exam. Hindi tayo mag-exam para lang sumubok, hindi tayo mag-exam para lang magbaka sakali. Kailangan pag mag-exam tayo, isa lang ang goal natin, makapasa, di ba? Para siguradong tagumpay, di ba? Yung ating pangarap na mapagtrabaho dito sa South Korea. Wala akong maituturong special techniques sa inyo, mga lods. Kung meron kayong mga nakikita sa YouTube, siguro, yun, marami mag-search na lang sa YouTube, sa mga kababayan natin na talagang mga magagaling. So, sa akin kasi, hindi ko in-apply yun at wala akong natutunan ng magano, kaya wala akong may papayo sa inyo. Pero yung ipapayo ko sa inyo, yung typical, mga lods, na pag-exam nung mga nag-aaral pa tayo sa eskwelahan, ayan. Kasi yun ang ginamit ko, mga lods. At yun lang din naman ang alam ko. Dahil alam ko na walang ibang pwedeng asahan, hindi nga ako makakopya. So nag-aaral ako kahit papano. At sinigurado ko sa sarili ko na kahit doon sa reading lang, makakuha ako ng mataas na grades. Kasi nga sa listening, hindi ako masyadong nakapag-aaral. At saka wala tayong masyadong alam na vocabularies. Kunti lang yung vocabulary na alam ko. Kaya sa listening, alam ko na medyo lalagpak ako. Pero sinubukan ko pa rin yung makakaya ko, mga lods, para makapasa ako at makakuha ng maraming points sa listening, di ba? So, nung nag-exam kami, mga lods, ganito eh. Paper-based test, tapos sunod-sunod kami ng upuan. Ang nagbabantay sa amin, Pilipino, Pinoy. So, sabi ng Pinoy sa amin, mga kababayan, wala akong may tutulong sa inyo para matupad yung pangarap nyo ngayon sa exam nyo, para makapasa kayo sa exam. Kaya lang ang magagawa ko ngayon sa inyo ngayon, gumawa kayo ng sarili nyong diskarte. Sabi niya, hindi ko kayo papansinin, hindi ko kayo sisitahin. Yan, kahit yan man lang may tulong ko sa inyo. Pero, pag nahuli kayo, kayo ang responsible, kayo ang may responsibility, di ba? Hindi na ako. Kunyari lang na ako is parang magbubulag-bulaga na hindi ko nakikita yung ginagawa nyo, para lang makatulong sa inyo ng konti. Kumbaga, yung magkopyahan, gano'n, magtanungan. Kaya lang, pag nahuli kami, disqualified ka na, mapapalis ka na. So, responsible namin yun kasi nga ginawa namin, di ba? Kaya lang nung time namin, mga lods, nag-exam kami, ang ginawa nung nagbabantay sa amin, lumabas.
Tapos tinitignan niya kung merong dumarating na yung Korean representative from HRD na nag-check ng mga nag-exam kung wala bang nangopya, kung maayos ba yung flow ng exam. So randomly may mga naglalakad dun sa mga room, pumapasok dun sa mga kwarto para i-check yung mga nag-exam kung wala nagkokopyahan, kung okay, kung para kumustahin yung exam. At saka ang nagpa-exam din kasi mga lods lalo dun sa listening, Korean. So talagang mahirap, hindi ka makakapag-kopya. Talagang wala kang asahan kundi yung pinag-aralan mo talaga. So kaya ngayon, wala akong special na technique na may advice sa inyo. Masasabi ko lang, so number 1, magkakaroon ka ng advantage kapag marami kang alam na vocabularies. Di ba? Yung mga words ng Korean. Marami kang mag-aral ka mabuti, magsaulo ka, mag-memorize ka as much as you can. Hanggang kaya mo, 1,000, 1,500 na vocabularies, and 2,000, di ba? So marami naman nakakapasa mga lods. Marami na ako nakikita ng mga kababayan natin nandiyan pa lang sa Pilipinas, magaling nang mag-Korean. Mas magaling pa nga sa akin, di ba? Ilang taon na rin tayo rito, pero kamote pa rin ako sa Korean. Pero meron ako mga nakikita ng mga kababayan natin na mga baguhan lang nandiyan pa sa Pinas, pero magagaling na, di ba? So yun, number 1, mag-memorize kayo ng maraming vocabularies. So, ibig sabihin lang nun na mag-aral kayo na mabuti mga lods. Magsikap kayo na maintindihan nyo na mabuti yung salitang Koreano. I-aim nyo mga lods sa ganito. Huwag kayong mag-aral lang para maipasa ang exam. Mag-aral kayo para pagdating nyo rito, marunong na kayo. Yun ang isipin nyo, wag lang yung parang nag-aaral ka para maipasa yung exam. Pag after na makapasa ka sa exam, habang kung matitingga ka sa Pinas, di ba? Matatagalan ka kung hindi ka patuloy na nag-aaral, nag-review, kung pinasa ka na, wala ka nang gagawin kasi nga nakapasa ka na, naghihintay ka na ng processing, naghihintay ka na maka-flight dito. Dapat continuous pa rin yung pag-aaral hanggat hindi kayo nakarating dito. Bakit? Kasi nga, pagdating nyo rito, malaking advantage pagka nakakaintindi na kayo ng Korean. Sabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin mga lods. Although kahit na hindi kayo masyado pang nakakapagsalita, pero syempre mas maganda kung nakakapagsalita na kayo, di ba? Kasi nga marunong na kayong makipag-conversation sa mga supervisor ninyo, sa mga kasama niyo Korean, di ba? Hindi na kayo mangangamote. Dito sa Korea mga lods, ang karaniwan nagiging problema ng mga kababayan natin na bagong dating, yun nga, hindi masyadong makaintindi ng Korean. Yung instruction sa trabaho, hindi naintindihan. Pagka may inuutos, hindi naintindihan. Kaya yung Koreano nagagalit kasi hindi ka masunod yung inuutos niya. So huwag kayong mag-aral para lang maipasa ang exam. Mag-aral kayo para pagdating nyo rito, hindi kayo mahirapan. Sikapin yung matuto ng gusto, matuto ng mabuti. Kasi nga, isang napakalaking advantage pagka marunong kayong mag-Korean. Tsaka one more thing mga lods, pagka naalam ng mga Koreano na marunong kayong mag-Korean, pagka nahalata nila na yung mga inuutos nila sa inyo na nasusunod nyo ng maayos at nagagawa nyo yung trabaho, magtitiwala na kagad sila sa inyo. Si ganito, marunong na mag-Korean, sabi niya, maaasahan niya, mga ganito, ganyan, di ba? So madali kang turuan, ibig sabihin sa kanila, nakakaintindi ka, nakapagsalita ka, madali kang turuan, di ba? So ganun ang advantage mga lods pagka talagang inaral nyo na mabuti ang Korean. So believe mo ako sa mga bagong EPS ngayon mga lods. Marami na akong mga nakikita ng mga baguhan na talagang mahusay na rin mag-Korean o magsalita. Hindi naman magsalita, kumbaga yung level nila ngayon kumpara sa level namin noon, sa level ko noon, ayan, talagang ahead na sila ngayon, mas mataas na kasi nga marunong na silang makaintindi at nakakapag na rin ng konti, nakapagsalita na, unlike sa amin noon. Sa akin noon, talagang kamote ako, wala akong alam. Lang alam ko, kahit na hindi ko na alam yung ginagamit ko na lang yung instinct ko sa mga inuutos, sinuhulaan ko lang yung inuutos sa akin. So luckily, tumatama naman ako kaya hindi ako madalas na napapagalitan o namumura at nasisigawan, di ba? So advantage yun mga lods pagka marunong na kayong mag-Korean. At saka one more thing mga lods, kung may balak kayo na magtagal dito sa South Korea, magagamit nyo yung language proficiency na yan. Isa sa mga requirements yan para mag-upgrade ng visa. E7-4, yung isa sa mga primary requirements yan, yung language proficiency. So kaya sikapin nyo na mag-aral ng Korean na mabuti, hindi lang para makapasa sa Korean language din sa Pinas, kundi para magamit nyo rin pagdating dito. Malaking bagay yan mga lods pag natuto kayo, pag talagang nag-aral kayo ng Korean. Magagamit nyo rito sa South Korea, lalo na kung balak nyo
na magtagal o magstay na matagal dito sa South Korea. Kasi nga, pag magaling kayo magsalita, maaari kayong mag-upgrade ng visa nyo from E9 to E7 to F2. So narinig ko nung nakaraan, hindi mo na kailangan dumaan ng E7. From E9, pwede ka na mag-direct apply ng residence visa dito sa South Korea into F2 na galing ng E9. So hindi ko pa nako-confirm yan, napanood ko lang sa TikTok. So ayun mga lods, basta mag-aral kayo ng Korean, wag lang para may pasang exam, para magamit nyo rito as advantage dito sa South Korea, di ba? Malaking bagay mga lods, sabi ko sa inyo. Bukod sa hindi na kayo palaging mapapagalitan, hindi kayo malaging masisigawan, pagkakatiwalaan pa kayo agad ng Koreano kasi nga nakakaintindi kayo, naiintindihan nyo yung mga inuutos sa inyo. So pangalawa, ipapayo ko sa inyo na pinaka-importante para makapasa kayo sa exam, yung tiwala nyo sa sarili ninyo, di ba? So kagaya ng sabi ko kanina dun sa una, mag-exam tayo para makapasa dahil may pangarap tayo makarating dito sa South Korea, di ba? Kailangan dun sa pag-exam natin, kumpiyansa tayo, napapasa tayo. Sabi nga nila, think positive, di ba? O be positive, di ba, sa lahat ng ginagawa natin. Huwag kang mag-exam para lang, hindi ko alam kung papasa ako, ganito ganyan. No? Hindi ko pinapangako na makakapasa ako kasi ganito ganyan. Dapat wag ganun mga lods. Dapat i-ano mo na sa sarili mo, kumbaga i-claim mo na, di ba? Manifestation mga lods, di ba? Law of attraction, di ba? Kung ano yung iniisip mo na mangyayari sa future na gusto mo mangyari sa iyo, dapat nasa isip mo na, nasa mindset mo na papasa ako, kaya ko to. Makakarating ako ng Korea, makapagtrabaho ako ng Korea. Dapat ganun yung ano nyo, yung fighting spirit, di ba? So pag nag-exam ka, dapat confident ka, tiwala ka sa sarili mo na nakakapasa ka para makarating ka dito sa South Korea, di ba? Para matupad mo yung pangarap mo na magpagtrabaho rito, di ba? So ayan, pangatlo, yung pinaka-importante mga lods. Kasi kahit na mag-aral ka ng mabuti, kahit na kumpiyansa ka, may tiwala ka sa sarili mo, napapasa ka, kung wala namang basbas galing sa itaas, hindi ka rin papasa, di ba? So we have to ask permission kay God, di ba? Kailangan nating magdasal, maghingi ng wisdom, maghingi ng guidance at ng pagpapala o yung permission niya para makapasa tayo sa exam. Yun ang pinaka-importante sa lahat mga lods. So ang pagdarasal, di ba? Pray hard, sabi ko nga. Meron akong gustong i-share sa inyo mga lods, hindi ako masyadong religious na tao mga lods, bihira nga lang ako magsimba, pero nung nag-exam ako din sa Pinas papunta rito, talagang nagdasal ako, na nanalangin ako na sana pagkalob sa akin ni Lord na makapasa ako at makapagtrabaho rito sa South Korea para sa pamilya ko, para sa mayangat ko yung buhay namin, yung buhay ng pamilya ko, mayangat ko ng konti sa kahirapan. So alam nyo kung paano yung style ng panalangin na ginagawa ko ng mga lods. Hindi ko alam kung meron ng nakaka-experience sa inyo nito. Pag nagdasal kayo, ang gamitin nyo yung puso mga lods. Pag nagdarasal kayo, di ba, usually nasa isip natin yung mga gusto natin sabihin, Panginoon, ganyan, sana pagpalain niyo po ako na makapasa sa exam at upang maiangat ko sa kahirapan ng aking pamilya. So, isama niyo yung puso mga lods. Parang yung puso ninyo ang nangungusap imbis na yung isip. So, para sa akin, yun yung pinaka mas effective na nakapag-communicate kay Lord through your heart, di ba? Hindi sa isip, sa puso. So ganun ang ginawa ko mga lods nung nag-exam ako papunta rito. Lang sinabi ko na, Lord, pahintulutan niyo po ako na makapasa para sa pamilya ko, para mabago ko ang buhay ng aking pamilya, para mapatikim ko sa kanila yung konting ginhawa na inaasam ko para sa kanila, para may bigay ko lahat ng pangangailangan nila habang sila ay lumalaki, para hindi nila maranasan yung hirap, yung mga bagay na dinanas ko nung ako'y bata. Lord, nagmamakaawa po ako sa inyo na sana pagpalain niyo po ako na makapasa sa exam at makarating sa Korea upang makapagtrabaho. So ganun mga lods, yun ang talagang technique na ginawa ko para makarating ako rito sa South Korea. Yun ang pinaka-important mga lods, wag na wag niyong kakalimutan yan, di ba? Kaya
Kahit na nag-aaral ka, kahit kumpiyansa ka sarili mong makapasa ka, kung walang wisdom, guidance at blessing or permission na galing kay Lord, wala rin silbi. So yun ang pinaka-importante mga lods. Yun lang tatlo na yan mga lods ang maituturo ko sa inyo para makapasa kayo at makapagtrabaho rito sa South Korea. Unang-una, memorize kayo ng maraming vocabularies, mag-aral kayo mabuti. Ayan. Tapos pangalawa, yung kumpiyansa sa sarili nyo na kaya nyo. Positivity mga lods, yung manifestation na talaga na makapasa kayo at makapagtrabaho kayo dito sa South Korea. Pangatlo, prayer, through prayer. Yung panalangin nyo, yung paghingi nyo ng permiso kay Lord na bigyan kayo ng wisdom at gabayan kayo sa pag-exam at sa inyong journey papunta dito sa South Korea. So napaka-effective niyan mga lods. So yan lang yung technique ko mga lods Yan lang typical na technique. Hindi ko alam kung special technique yan, pero yan yung ginamit ko para makapasa. At I'm sure kapag ginamit nyo yan, siguradong mag-work din sa inyo mga lods. Siguradong malaki ang possibility na makapasa rin kayo. Kasi mga lods, ang score ko noon 80 plus 80, 82 o 84 ang ano ko noon. So parang pasang-awa kung malawit na ganun ano. Muntik pang malaglag. So, tinignan ko yung pagkakapasa ko na yun, hindi bilang tsamba, kundi blessings kay Lord. Diba? So, kung hindi niya ako ginabayan, sigurado hindi ako makakapasa doon. Kung hindi niya ako binigyan ng wisdom, siguradong hindi ako makakapasa doon. Dahil, although alam po nag-aaral ako, kahit na papano, sa hirap ng exam mga lods, talagang kung hindi ka nag-aaral na mabuti, talagang malaki ang chance na ikay lumagpak. Diba? So, although merong mga nakakapasa mga lods na yung sinasabi nila na nakachamba, no? Yung chamba imnida na sinasabi. Meron din mga nakakapasa ng chamba. Kaya lang ang disadvantage mga lods, pag pumasa kayo through chamba, pagdating dito, mahirapan kayo. Yung ang sinasabi ko sa inyo, ako na nag-aaral dyan sa Pinas, diba? Na kahit pa paano nakapag-aral. Tapos, nung nakarating ako rito, kamote ako, hindi ko maintindihan sinasabi. Sabi ko sa inyo mga lods, yung inaaral natin dyan sa Pinas, yung mga words yung tinuturo dyan sa mga Korean language schools, pagdating dito, iba. Iba na kasi actual na to. Merong mga iba na mabilis magsalita, merong iba na iba yung punto, merong iba na kala mo Korean yung kausap pag nagsalita. So talagang maglalag yung isip mo, maglalag. Yung iniisip, mina-analyze mo isa-isa yung words na sinasabi ng Koreano, parang yung utak mo. Parang ganun diba? Tapos mabilis po magsalita. Wala na, di ba? Hindi mo na alam. No? Kaya kung minsan may sinasabi sa atin, may nutos, di natin magawa, nagagalit sila, di ba? Dahil nga, hindi tayo masyadong nakapag-aaral. So, ayan, advantage mga lods pagka marunong na tayo, ano tayo sa Korean. Mag-aral kayo, wag lang para makapasa, i-aim nyo na matuto ng gusto kasi nga pagdating dito sa South Korea, napakalaking advantage na ninyo, di ba? So, makakapag-upgrade na kayo ng visa or kaya nyo na makipagsabayan sa mga Korean kahit na hindi ganun kayo kagaling. Ang importante kasi mga lods, yung instruction sa inyo na susunod nyo sa trabaho, di ba? Para hindi tayo napapagalitan, hindi tayo nasisigawan, hindi tayo na mumura, di ba? So again, ulitin ko mga lods, kung dun sa mga kaibigan natin na aspirant dyan na gustong mag-stay, may balak o may plan na mag-stay na matagal dito sa South Korea, ayan, kailangan nyo talagang aralin yung Korean language mga lods. Kasi nga, isa yan sa mga malaki ang points dito pagka nag-upgrade kayo ng visa, yung language proficiency, yung kaalaman ninyo sa pagkukorean, yung Korean level ninyo. May mga level ng Korean dito mga lods, level 1, 2, 3, 4, 5. So, pagka nag-upgrade kayo ng visa, kakailanganin nyo yan. So, yan lang mga lods, may share ko sa inyo para makapasa kayo sa exam. Sinubukan ko yan mga lods at nakapasa naman ako, di ba? So, kung meron kayong alam na technique, may mga special technique, ayan, i-apply nyo na lang. Pero, i-consider nyo rin itong technique o itong advice ko sa inyo para sa siguradong makapasa rin kayo. Nakapasa nga ako, di ba? So, ibig sabihin, makakapasa ka rin kung gagawin mo yung ginawa ko, di ba? So, yan lang mga lods. So, hopefully sana may natutunan ka dito sa vlog natin ngayon. At kung sa palagay mo na nagustuhan mo itong vlog na to, I request na i-click mo yung like button dyan sa baba para ma-recommend tayo ni YouTube sa mas malawak na audience at para gumana yung kanyang algorithm sa atin. Kaya inaano ko ng pag-upload ngayon mga lods, as much as I can, talagang sinisikap ko na mag-upload kasi nga para mapansin tayo ni YouTube, para dumami tayo, di ba? At tumataas na yung ating engagement, kaya
Kahit nahirap ako sa schedule, kahit napanggabi ako, kesok nayagan. Pag sinabing kesok, continuous, tuloy-tuloy. So mahirap yan mga lods. Sinisikap ko pa rin na makapag-edit ng video para nga umasenso itong channel natin. So ayan, hopefully sana may natutunan kayo. Pakihit na lang yung like button. Tapos kung tingin mo na informative tong tong video natin at hindi ka pa nakakapag-subscribe, ayan, consider subscribing lods para mas marami kang malaman ng mga technique sa pagtatrabaho dito sa South Korea, di ba? So through this channel. So thank you so much for watching. Ingat-ingat. God bless sa inyo lahat.